Okay, welcome back ulit sa ating channel, no? Sorry, kumakain ako yan. Tawag dito ngayong gabi, pag-usapan naman natin yung emosyon, no? Marami kasing nagtataka or marami kasing naguguluhan na minsan ang pakiramdam daw ng may problema sa thyroid, lalo na sa atin, no? Minsan ang lungkot, yung parang depressed, okay? Ano pa, yung parang wala na akong pag-asa, hopeless, parang ganyan, yung may emptiness, loneliness. So, tara, i-discuss natin. Okay, paglilinaw, hindi po ako isang doktor o medical practitioner. Isa rin po akong pasyente na kagaya nyo na may problema sa thyroid. Okay, ganito no, bago kasi ako mag radioactive iodine, sinabihan ako doon ni Endo na Rachel, makaka-experience ka dito ng depression, ng kalungkutan. Sa madaling salita, no, yung malungkot ka, minsan pakiramdam mo parang, hay, eto na naman, ako na naman yung mali. Minsan ganon. Sabihin natin sa layman's term ngayon, yung mga ginagamit ng mga kabataan, snowflakes. Parang ganun, no? Sensitibo tayo masyado. Well, yes, kaakibat po yun ng ating sakit. Dahil sa ating hypo. Kagaya ko, hypo na ako ngayon, no? Minsan may time na pagka pinagsasabihan ako, lalo na nung wife ko na, ay ano ba naman yung CR? May talsik-talsik pag ikaw ang gumagamit. Nung una napipikon ako, oo. But of course, dahil na rin sa mga panonood ko ng ibang research, mga interview or kung ano pa man, natulungan akong intindihin yon. You need to acknowledge. Kailangan nating i-acknowledge kung ano yung emotion na nararamdaman natin. But if you are not okay, pwede mo kausapin si wife mo na, Mami, o kaya honey, please time out muna. Wag mo naman ako pagsalitaan ng ganyan. Pwede mo namang sabihin yon. Okay? Lahat po ng emosyon naman natin, valid po yun. Okay? Kaya yun sa may mga asawa o kaya may mga anak, may mga partner na may problema sa thyroid, um, pakitunguhan nyo sila ng maayos. Ibig ko sabihin, wag naman yung laging sumisigaw. Okay? O pwede naman nating pag-usapan na, okay ka ba? O may sasabihin sana ako sa'yo ngayon eh. Po pwede yun. Pag sabi niya, sige, ano ba yun? Eh kasi napapansin ko, every time na umiihi ka, yung inidoro natin, may patak ng wiwi mo. Eh pagka ganun, pupunasan mo naman, kaya nga may tissue tayo doon. Well, that is the best way, no? Na pwede mo siyang i-approach. Hindi po pwedeng, ikaw naman eh, masyado kang barubal gumamit ng CR. Kasama po kasi yon yung roller coaster na emosyon natin. Minsan, sobrang hyper naman natin na, no, ako nang gagawa niyan, ako na maglilinis niyan, ako na yan, iwan mo na dyan. Pero may time din naman na, whew, sobrang low ng energy o kaya naman may masabi lang sa'yo na feeling mo galit na sa'yo, no? May ganon. Tayo naman bilang isang may problema sa thyroid, no, tayo, kailangan din naman nating i-acknowledge na, okay, may problem ako sa thyroid, mababa po ang aking energy ngayon. Mhm. Tama yon, bumababa ang ating energy. Andiyan kasi yung serotonin, yung dopamine, yan, bumababa po yan, yung mga hormones natin. Okay? Tapos, may time din, syempre, yung cortisol natin because of our hormonal imbalance. Yung si cortisol, yung stress hormone natin, eh medyo mataas. Okay? Minsan, hirap tayong mag-concentrate, aminin nyo, no? So, may mga ganun talagang pagkakataon. Kaya, ang key pa rin dito, yung proper communication sa mga kasambahay, sa asawa, sa mga anak, sa magulang. Yun yung dapat pa rin. Okay, tatanungin niyo ako ngayon, okay lang ba yung nararamdaman namin na minsan malungkot, kuya? Yes, okay lang naman yun. Lahat po ng emosyon natin, valid. Okay? Wala pong kinalaman yun sa pagiging kung ano mang estado ng buhay mo. Valid po yun. Okay, hindi naman, halimbawa, may sinabi sa iyo isang tao na,
I feel sad, nalulungkot ako ngayon eh. Pwede pas muna. Wag nyo ring i-invalidate. Wag mong sasabihin na, puro ka naman ganyan eh. Puro ka naman sakit mo eh. Hindi, mali po yun, ha? O kaya nagkukwento siya na, nalulungkot ako kasi hypothyroid ako eh. Ako lagi kong sinasabi dati to sa ano ko, no, sa wife ko. Sabi ko, makakabalik pa ba ako sa dati kong buhay? Nalulungkot naman ako. Parang ganun. Ano ko nun, feeling ko down na down ako ng mga oras na yon. Nasagot naman ako ng wife ko, no, ang mga sinasabi niya sa akin, positive na, oo naman, kaya nga tayo nagpapa-check up, kaya nga tayo pumupunta kay doktor para tutulungan tayo. Huwag kang mag-alala, normal naman yung nararamdaman mo. So, ganun yung mga sinasabi niya sa akin. Well, ah, she's my comfort zone. Okay? Siya yung takbuhan ko, siya yung kasangga ko sa buhay. Okay? So, ibig ko sabihin, naiintindihan namin yung isa't isa. Pag hindi ako okay, sinasabi ko sa kanya, sinasabi rin niya sa akin minsan yung ano yung dapat. Okay? Ganun lang, no? Huwag kayong masyadong malihim o kaya huwag nyo naman masyadong dinadamdam. Okay? Iwasan nyo rin yung mga tao na halimbawa, no, ikaw, nagkukwento ka. Ang hirap pala ng sakit ng may problema sa thyroid, no? Kasi minsan I feel lonely. Minsan magkukwento ka ng gano'n sa tao. Yung taong pinagkukwentuhan mo, sasagutin ka ngayon na, uy, ako nga eh, hindi ka pa nakakatapos. Ibibida naman niya yung sarili niya. Yun yung iiwasan yung mga kausap, no? Hindi nakakatulong yun sa atin. Minsan sasabihin mo, feeling ko, ano ko ngayon, pasa ko ngayon. Hindi ako po pwedeng sumama. Medyo pinanghihinaan ako ngayon eh. Sasabi sa'yo, sus, puro ka ganyan. Ano namang kina-stress mo? Ano namang kinahina mo? Iwasan nyo yun, mga ganong tao. Napaka-toxic nun sa mental health. Okay, so October ngayon, no? Mental Health Awareness Month. No? So, sakto rin sa ating video. Okay? So, iiwasan nyo yung mga ganong tao. Walang maitutulong sa atin yung na maayos. No? Imbis na maintindihan tayo, hindi. Okay? Tapos, pagka may nagkwento naman sa atin, no, regarding naman din sa kanilang nararamdaman o sa kanilang namang mga emosyon, pakinggan naman natin. Huwag mo namang sasabihin na, pare, mare, hayaan mo, ayos lang yan. Huwag naman ganun. Sagutin mo na lang ng, may maitutulong ba ako para gumaan kung ano man yung dinaramdam mo. Opo, pwede. O halika, gusto mo ba ng juice, ng tubig? Pag-usapan natin. Halika, umupo muna tayo. Po, pwede yun. Okay, pero huwag mo namang sasabihin, ako nga may hypothyroid ako eh. Yan dinadamdam mo, walang-wala pa yun sa dinadamdam ko. Maliit lang yan. Don't do that. Okay? Kasi lalo lang madedepress yun o lalo lang malulungkot yun. Ha? So, ganun lang ang ating sagot, no? Kung may mag-o-open up sa atin regarding sa ating sa kanilang nararamdaman o sa kalubin. Huwag niyong i-invalidate, okay? Kasi unang-una, nagwo-worry din sila kagaya natin, kinakabahan din sila kung anumang problemang may kinakaharap sila. Okay? So, lahat po ng emotion natin, valid. Hindi po natin sila po pwedeng i-invalidate. Kanya-kanya po tayo ng estado sa buhay at kanya-kanya tayo ng dinadala o bagahe sa buhay. Wag nyo ring sasabihin dun sa may mga taong may mga dinadala o may mga dinaramdam na, sus, puro ka naman kaartihan, puro ka naman ka-OA yan. Umalis ka na. Huwag nyo namang gaganunin. Kung nakikita nyo yung tao na medyo down o medyo talaga namang malungkot o kaya talaga namang, alam mo na, wag na nating dagdagan pa. Okay? Kaya ako ginawa tong video na to dahil na-experience ko po lahat yan. Although iba-iba tayo ng level ng dinaramdam, po pwedeng ako, halimbawa ako, no, may problema ako sa trabaho, ikaw sa pamilya, ikaw naman sa relasyon.
iba-iba po tayo, 'no? So, sana nakatulong po itong, ginawa kong, video ngayon at naway, pagtuloy-tuloy na ang ating, recovery o kung ano mang tawag natin o paggaling, okay, sa ating, problema sa thyroid. So, hanggang sa muli, maraming maraming salamat at salamat po sa inyong, panonood at huwag kakalimutang magdasal. Mabuhay po tayong lahat. Amen.